Ilang minuto kaming walang imik at naghabol lang ng mga hininga hanggang si Marcos nang bumasag sa katahimikan at niyakap ako. Hinila niya ako palapit sa kanya para umunan ako sa mga braso niya at iniyakap naman niya sa bewang ko ang isang kamay niya. "Thank you, Nadine," sabi niya sa akin at hinalikan ako sa noo. Hindi ako kumibo at pinikit ko na lang ang mga mata ko dahil sa pagod. Sa ikaapat na pagkakataon ay binigay ko kay Marcos ang sarili ko. Wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko ngayon at alam kong ginusto ko rin ang nangyaring ito sa aming dalawa. Kinabukasan ay nagising ako na wala na akong katabi sa kama at nakabihis na rin ako. Suot ko na ngayon ang t-shirt ni Marcos. Umupo muna ako at huminga ng malalim bago tuluyang bumangon, pero hindi pa naman ako nakakaalis sa kama nang bumukas ng pinto ng kwarto niya at pumasok doon si Marcos na may dalawang isang tray na pagkain. "Good morning," bati niya sa akin at nilapitan ako. Ibinaba niya sa gilid kong dala niyang tray na may pagkain at may 3 stem ng tulips. "Good morning din," sabi ko sa kanya at ngumiti. "Breakfast for you, my beautiful girlfriend, and flowers for you," sabi niya sa akin at inabot ang bulaklak na kinuha ko naman. He gives me a peek on my lips after that and I smile at me. "Anong pakuluto?" tanong ko sa kanya. "I just want to serve my girlfriend her breakfast," sabi niya sa akin. "Huwag ka na ngang mambola dyan. Saka, nagluto ka," tanong ko sa kanya. Hindi naman siya marunong magluto at nung minsan na naalala kong nang sinubukan niyang magluto, ay muntik nang masunog ang kusina niya. I call my mom and ask for her help. Wika niya sa akin at bagya siyang kumamot sa ulo niya. "Nandito si tita?" tanong ko sa kanya. I just call her through phone and she's happy that I call her to ask something like that. Wika niya sa akin kaya natawa ko. "Kumain na tayo and thank you for this," sabi ko sa kanya. Nag-effort siya para ipagluto ako at alam kong pinaghirapan niya ito, knowing Marcos na hindi naman marunong magluto. Kaya para sa akin, binigyan niya pa ako ng effort. Kumain na kaming dalawa and I'm surprised na masarap naman at edible naman ang niluto niya. "First time mo lang ba talagang magluto?" tanong ko sa kanya. "You're the first person that made me cook, Nadine." Wika niya sa akin at hinilikan ang kamay ko. "Kalma lang, sarili. Si Marcos lang yan. Huwag kang kiligin. Boyfriend mo na yan." Napailing na lang ako sa tumatakbo sa isip ko. "Thank you for your effort, Marcos," sabi ko sa kanya at ngumiti. "I have something to tell, Nadine," sabi niya sa akin. "Ano yun?" tanong ko sa kanya. "Be my date, please," sabi niya sa akin. "Saan?" tanong ko sa kanya. "Annual anniversary of Chaos Company later," sabi niya sa akin na ikinalaki ng mata ko. "Teka lang, wala akong damit," sabi ko sa kanya. Wala namang akong alam sa ganong klaseng party at saka hindi ako handa para doon. "You don't need to worry anything. Naasikaso ko ng lahat. Kailangan mo. Lahat ng kailangan mo, Nadine. Erin is willing to help and in fact, we will be going to her house today para doon ka na mag-ayos. Because Erin wants you there," sabi niya sa akin kaya napatawa ko. Kinakabahan ako dahil sa party na yun. Ito ang unang beses na pupunta ako sa ganong klase ng party. Marcos' point of view. After Nadine fall asleep, I just look at her and memorize her beautiful face. I still can't imagine that she's already mine. Parang kung kailan ko lang siya nakilala at ilang beses na pinagtagpo kaming dalawa. Wala naman sa plano ko na mahulog ang loob ko sa kanya. Noong nakita ko siya, nagaganda na ako sa kanya at hindi ko maialis lagi ang tingin ko sa kanya nung nakita ko siya. Ang nasa isip ko lang noon ay ang paghihiganti ko,
Pero nawala lahat yun nang pumasok sa eksena si Nadine. Lahat ng plano ko nasira at nawala na parang bula dahil sa kanya. Mas napagtuunan ko siya ng pansin kaysa sa mga plano ko. Meron talagang kakaiba kay Nadine na nagustuhan ko. Iba si Nadine sa mga nakilala ko. Ibang-iba si Nadine kumpara kay Mariel. Hindi ko nararamdaman kay Mariel ang nararamdaman ko kay Nadine. Ngayon, inilibot ko ang paningin ko sa kwarto ko. Walang nakakapasok na babae dito bukod kay Mami, pero nagawa kong papasukin si Nadine dito ng ilang beses. Importante sa akin ang kwarto na to dahil ito ang privacy ko. Masasalamin din dito sa kwarto na to kung sino ba talaga ako at ayok may makikita nun. Pero binuksan ko ang buhay ko kay Nadine na hindi ko nagawa kay Mariel noon. I still remember how she's eager to enter my room, but I won't let her. Mas gusto ko pang magkaroon siya ng kwarto dito kaysa pasukin niya ang kwarto ko. Pero si Nadine, mas gusto ko siyang malapit sa akin at mag-stay dito kaysa sa ibang kwarto. I'm also planning to dispose this unit. Alam kong importante sa akin ang unit na ito, pero ayokong manatili pa rito. Madaming masasamang alaala ang meron sa unit na to na kinalimutan ko na. Ayoko rin na isipin ni Nadine ang mga bagay na meron kami ni Mariel noon. Alam kong wala pa rin alam si Nadine tungkol sa naging relasyon ko o naging relasyon namin ni Mariel, pero bala ko nang sabihin sa kanya yon ngayon. Ayoko na magkaroon ng kahit anong lihim kay Nadine. She is my girlfriend and I want her to feel that. Dahan-dahan akong bumangon at umalis sa tabi niya para pumasok sa banyo at maligo. Pagkatapos kong maligo, ay nagbihis na ako at kinuha ko na rin ang damit ko. Si Nadine saka siya binihisan. Ayokong magkasakit siya dahil sa lamig ng aircon. Hinayaan ko munang makatulog si Nadine sa kwarto ko para makapagpahinga siya. Lumabas muna ako para kumuha ng mainom sa rep. Kumuha ko ng beer at ininom ko yun. Wala akong balak na maglasing. Gusto ko lang uminom at mag-isip. I'm planning to move our relationship into the next level, but I don't want to pressure Nadine. Alam ko kasing nag-aalangan pa rin siya sa relasyon naming dalawa at nararamdaman ko yun. Paniguradong nabibilisan siya sa gagawin ko at ayokong mangyari yun. I want her to take her time and think. Ayokong mabigla siya. Ayoko rin na namang magpadalos-dalos, pero ayoko rin na mawala siya sa akin. Ngayon ko lang to nararamdaman at ngayon lang ako naging masaya ng ganito. Napatingin ako sa cellphone ko nang biglang tumunog yun. Kaya naman kumunot ang noo ko. Late na at sino naman ang posibleng tatawag sa akin ng ganitong oras? Pero bigla kong naalala na may mga kaibigan nga pala ko na mahilig mag-istorbo. Hindi nga ako nagkamali dahil ang tumatawag ay si Carter. What do you need to, Carter? Tanong ko sa kanya. Tara dito sa bar, sabi niya sa akin. I can't, dude, sabi ko sa kanya. Bakit? Tanong niya sa akin. I'm still with Nadine, so ask Grant or Chaos instead, sabi ko sa kanya. Grant is already here, sabi niya sa akin. Then, go ask Chaos, sabi ko sa kanya. That dude is fucking busy like you. May babae rin na atang pinagkakaabalan ngayon dahil galit na galit nung tinawagan namin ni Grant, sabi niya sa akin. Lagi namang galit si Chaos, sabi ko sa kanya. Iba yung galit niya ngayon, pero maiba ko. Pupunta ka naman bukas sa annual party ng kumpanya ni Chaos, di ba? Tanong niya sa akin. Yes, and thank you for reminding me because I almost forgot that, sabi ko sa kanya. Palibhasa, busy kayo pareho. Kayo ni Chaos. Ikaw kay Nadine at si Nadine laging nasa isip mo, sabi niya sa akin. Ako lang ba? Tanong ko sa kanya. You're fucking smitten, Marcos, and I'm happy for you, Brad. Hindi ka ganyan. Doon, sa kilala ko at good influence sa'yo si Nadine, sabi niya sa akin. May sasabihin ka pa ba? Tanong ko sa kanya.
Wala na, sige na, bumalik ka na sa ginagawa mo. Nakakahiya naman at nakakaisturbo ako sa inyo ni Nadine. Sabi niya sa akin, kaya naman pinutol ko na ang tawag. Nakalimutan ko na bukas pa lang annual anniversary ng kumpanya ni Chaos. Hindi naman niya ipinaalala sa akin kanina. Kailangan ng gamit ni Nadine bukas, kaya naman nag-message ako kay Erin para ipaalam sa kanya ang kailangan ni Nadine at siya na raw ang bahala sa lahat. Hindi ko na inubos ang beer na hawak ko at bumalik na ako sa kwarto para tumabing matulog kay Nadine. Mahimbing na siya, natutulog, kaya naman hindi ako gumawa ng ingay para hindi siya magising. Yumakap ako sa kanya at natulog na rin. Maaga akong nagising at tulog pa rin si Nadine, kaya naman nagdahan-dahan ako para hindi ako makagawa ng kahit anong ingay. Alam kong napagod siya kagabi, kaya naman gusto ko siyang ipaghanda ng breakfast ngayon. Dumiretso ako sa kusina para ipagluto siya. Habang ipinaghanda ko siyang ng pagkain, wala akong nagagawang tama kahit isa dahil nasisira ko lahat ang niluluto ko, kaya naiinis na ako. Fucking shit. Inis na sabi ko nang nasunog na naman ang niluluto ko. Hindi ako pwedeng tumigil ngayon dahil gusto ko talagang maipaghanda ng pagkain si Nadine. Kaya naman tinawagan ko na si Mami para matulungan niya ako. What do you need, my dear son? Tanong niya sa akin. How to cook egg, Ma'am? Tanong ko sa kanya. What? Tanong niya sa akin at sumigaw pa. Kaya naman inilayo ko ng kaunti ang cellphone sa tenga ko. Just help me, Ma'am, sabi ko sa kanya. Anong naisipan mo? Saka anak naman, madali lang magluto ng itlog. Nasapian ka ba, anak? Tanong niya sa akin. I want to cook for Nadine, Ma'am, sabi ko sa kanya. Ang sweet naman ang anak ko. Naiinggit na tuloy ako kay Nadine, sabi niya sa akin. Are you going to help me, Ma'am? Tanong ko sa kanya. Kung hindi niya kasi ako matutulungan, sa iba na lang ako manghingi ng tulong. Okay, I will help you. Wika niya sa akin. Sinimulan na niyang ituro sa akin lahat ng kailangan ko hanggang sa nakapagluto na rin ako ng maayos at hindi biro ang magluto. Alam kong wala ito sa mga nilulutong pagkain sa akin ni Nadine, but I put too much effort in this dish. I hope she'll like it. Thanks, Ma'am, sabi ko sa kanya. It's nothing, son. I'm happy for you and Nadine. I really hope that you'll end up together. She's a nice woman and we like her so much, son. Ngayon lang kita nakitang ganyan at masaya ako para sa inyong dalawa ni Nadine. Wika niya sa akin kaya napangiti ako. She's a wonderful woman, Ma'am, and I'm happy with her. Wika ko sa kanya. I'm happy to hear that, son. I'll end this call na para mabigyan kayo ng time ni Nadine. Wika sa akin ni Mami at pinutol na ang tawag. I arranged everything in one tray, even the flowers that I order. I know, Nadine likes flowers, kaya hindi ko pwedeng kalimutan yun. I silently went inside our room while carrying the tray of food para hindi siya magising, pero naabutan ko na siyang gising kaya naman lumapit agad ako sa kanya. Good morning, bati ko sa kanya at ibinabang dala kong tray sa gilid niya. Good morning din, sabi niya sa akin. Breakfast for my beautiful girlfriend and flowers for you. Wika ko sa kanya at inabot ang bulaklak sa kanya. Anong pakulo to, ha, Marcos? Tanong niya sa akin. I just want to serve my girlfriend her breakfast. Wika ko sa kanya. Huwag ka nga mambola dyan. Saka nagluto ka, ha? Tanong niya sa akin. I call Ma'am and ask for her help. Wika ko sa kanya at kumunot naman ang noon niya. Nandito si tita? Tanong niya sa akin. I just call her through phone and she's happy that I call her to ask something like that. Wika ko sa kanya. Kumain na tayo and thank you for this, ha? Sabi niya sa akin kaya tumango ako. I'm just looking at her and waiting for her reaction. I'm fucking nervous on how she will react on what I did. I'm just hoping that this food tastes good. First time mo lang ba talagang magluto? Tanong niya sa akin. You're the first person that made me cook, Nadine. Wika ko sa kanya at hinalikan ko ang kamay niya. Thank you for your effort, ha, Marcos? Sabi niya sa akin at ngumiti. She like and I'm happy. I have something to tell Nadine.
Sabi ko sa kanya bago ko pa makalimutan ang party ni Chaos. Ano yun? Tanong niya sa akin. Be my date please, sabi ko sa kanya. Saan? Tanong niya sa akin. Annual anniversary of Chaos Company later. Wika ko sa kanya. Teka lang, wala akong damit. Wika niya sa akin. You don't need to worry anything. Naasikaso ko na lahat ng kailangan mo. Erin is willing to help and in fact, we will be going to her house today para doon ka na mag-ayos because Erin wants you there. Wika ko sa kanya. Kailangan mo ba talagang ng date mamaya? Tanong niya sa akin. It's not required but I want you to be with me later. I want them to know that I'm your boyfriend and you're already mine. Wika ko sa kanya. Wala namang mga agaw sa akin sa iyo Marcos. Sabi niya sa akin. Hindi ko naman sila hayaan na maagaw ka na din. Wika ko sa kanya at hinaplos ang buhok niya. Hindi ako papayag na may umagaw kay Nadine. I won't let anyone steal my woman. Hindi ko hayaan na maulit ang nangyari nun. Marcos, may sasabihin din pala ako sa'yo. Kagabi pa sana to pero hindi ko nasabi sa'yo ha. Sabi niya sa akin. Ano yon? Tanong ko sa kanya. Magre-resign na ako sa trabaho ko sa'yo. Sabi niya sa akin kaya natigilan ako. Why? Did I do something wrong? May nagawa ba akong ikinagalit mo? Tanong ko sa kanya. Why would she resign? Kababalik ko lang at ayon sa mga tauhan ko, maayos naman ang lahat kay Nadine. Wala ring naging problema. Marcos, walang problema. Gusto ko lang talagang mag-resign kasi mag-aaral ako. Wika ko sa kanya. If that's case, I can help you, Nadine. Wika ko sa kanya. Alam ko naman yon pero ito ang gusto kong gawin. Ayokong maapektuhan ang trabaho ko sa iyo ng pag-aaral ko. Saka makakagawa naman ako ng paraan para matustusan ng pag-aaral ko. Wika ko sa kanya. Why would you choose to work if I can provide anything for you? Tanong ko sa kanya. Isang sabi niya lang na kailangan niya ay ibibigay ko agad sa kanya. I have my own money and I can spend it on her if she wants and need it. Marcos, pera mo yan. Okay na sa akin ay at sobra-sobra ng ginagawa mong pagtulong sa amin ni Lance. Saka may ipon naman ako at nag-apply ko bilang student assistant sa school. Napapasukan ko. Wika niya sa akin. I don't want you to get tired. Mag-aaral ka na nga tapos magtatrabaho ka pa. Wika ko sa kanya. Sana naman usanay naman ako. Saka kunting tiis lang naman. Wika niya sa akin. Okay, hindi na kita pipigilan. Pero kung may kailangan ka, just tell me. Tumango naman siya sa akin at niyakap ako. I really like the feeling that she's always with me and I'm contented with her. Wala na akong ibang gusto kundi siya lang. Mahal ko siya at kung anong desisyon niya, irerespetuhin ko yun. Kahit na ayoko siyang mawala sa tabi ko, ay hindi ko hadlangan ang pag-abot niya sa pangarap niya. Akin siya at sa kanya ako. Nadine point of view, nasabi ko na rin kay Marcos ang dapat kong sabihin. Kahapon na, hindi natuloy dahil may ibang nangyari. Nag-uusap lang naman kami tungkol sa nangyari nun pero nauwi sa ibang bagay ang pag-uusap naming dalawa. Hindi ko tuloy maiwasan na hindi pamulahan ng pisngi dahil sa naalala ko. Akala ko nga kanina ay hindi ako papayagan ni Marcos at mahabang pag-uusap pa bago siya mapapahig sa gusto ko. Alam ko naman sa sarili ko na hindi madali pero kailangan ko kasing gawin to para na rin wala nang masabi ang ibang tao sa relasyon naming dalawa. Ayokong isipin pa ng iba na pera lang ang habol ko kay Marcos kasi sino nga naman ba ako? Mahirap lang ako at hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral. Alam ko naman na wala akong problema kina Tito Atticus at Tita Francine dahil tanggap nila ako. Tinanggap nila ako kahit ganito lang ako at nagpapasalamat ako sa kanila. Hindi nila hinusgahan ang pagkatao ko at napakabait nila pareho. Para ko na silang magulang na dalawa. Nakakamiss din na magkaroon ng magulang na gagabay sa'yo lalo na sa panahon na ganito. Sana lang ay kasama pa namin ni Lance na tatay at nanay. Kung buhay pa kaya silang dalawa, ano kayang mga naging buhay namin ni Lance ngayon?
Makikilala ko pa rin kaya si Marcos kung buhay pa silang dalawa ngayon? Ang daming nabuong tanong sa isipan ko nang maalala ko sila. Silang dalawa, nanay at tatay, pero alam ko naman na hindi na yun masasagot pa. Wala na sila dito sa mundo at sana'y matupad ko ang mga pangarap nila para sa amin ni Lance. Nadine, okay ka lang? Tanong sa akin ni Irene, kaya napatingin ako sa kanya. Oo, okay lang ako, sabi ko sa kanya at ngumiti. Bakit? Tara na, dito kasi aayusan ka na. Wika niya sa akin kaya tumango ako at lumapit ako sa kanya. Nandito na ako ngayon sa bahay ni Irene. Pagkatapos kasi namin kumain ng breakfast ni Marcos ay naligo na lang ako at siya naman ay may tinapos lang saglit sa trabaho at inihatid na niya ako dito. Babalik na lang siya mamaya pagkatapos naming mag-ayos. Mamaya pa namang gabi ang simula ng party pero gusto ko kasi ni Irene na pumunta agad ako dito. Dahil ayusin pa ang damit at aayusan niya rin ako sa mukha. Nang makarating nga kami ni Marcos dito ay agad akong dinala ni Irene sa guest room nila para ipili ako ng damit na susuotin ko mamaya at inabot din kami ng ilang oras sa pamimili lang ng damit na susuotin ko pero hanggang ngayon ay wala pa akong ideya kung anong damit ang ipapasuot niya sa akin. Sa dami ng damit na ipinakita nila sa akin kanina. Maganda ka na, Nadine, kahit walang makeup. Wika sa akin ni Erin. Ikaw rin naman. Wika ko sa kanya. Mas maganda ka na din. Hindi na nga talaga ako nagtataka kung bakit nahulog sa'yo si Kuya Marcos. Alam naman natin na madaming babayang umaaligid sa kanya, pero ikaw pa rin ang nagwagi. Sabi niya sa akin. Ako nga ba talagang nagwagi sa puso ni Marcos? Alam kong hindi na dapat ako magduda kay Marcos kasi pinapakita naman niya at ginagawa naman niya lahat para mapasaya ko. Nakikita ko ang mga effort niya para sa akin pero iba pa rin kasi talaga pag may salita na. Huminga ako ng malalim at ngumiti na lang kay Irene. Ayoko nang isipin yun kasi baka maging dahilan pa yun ng pag-aaway naming dalawa ni Marcos. Nararamdam ko naman sa mga kilos niya na mahalaga ako sa kanya at ako ang nasa puso niya. Ganon din naman siya sa akin. Wala naman akong ibang minahal kung hindi siya lang. Siya lang naman ang laman nitong puso ko. Sinimula na nila akong ayusan at pinabayaan ko lang sila sa ginagawa nila. Wala naman akong alam sa ganitong bagay kaya tahimik na lang akong naupo sa pwesto ko hanggang sa umabot kami ng ilang oras at natapos din. Wow! Sabi ni Irene kaya napalingon ako sa kanya. Nakasuot na siya ngayon ng gown niya at ang ganda talaga ni Irene. Ang ganda mo na din. Hindi mo pa suot ang gown mo niyan ha? Ang lagay niyan. Pero, ang ganda mo talaga. Wika niya sa akin. Mas maganda ka sa akin, Irene. Wika ko sa kanya. Huwag mo na nga akong bulahin, Nadine, kasi alam ko na mas maganda ka sa akin. Sa kaunang kita ko pa lang sa'yo, Nadine, gandang-ganda na ako sa'yo. Sabi niya sa akin at ngumiti. Hindi naman kita binobola, wika ko sa kanya. Suotin mo na ang gown mo para makita mo ng sarili mo. Excited na sabi ko. Sabi ni Erin sa akin. At inabot sa akin ang gown ko. Kinuha ko naman yun at umalis na rin ang mga taong nag-makeup sa akin o sa amin ni Irene, kaya kaming dalawa na lang ang nandito ngayon. Tinulungan niya akong suotin ang gown na ibinigay niya sa akin. Kulay black to na fit sa katawan ko at open ang likod niya pero balot naman ang harap. Kung sa harap ka titingin ay ang conservative ng gown na suot ko pero pag tumalikod ako ay kita ang likuran ko dito. Hindi ko alam kung bagay sa akin ang gown na to pero sinuot ko pa rin. Hindi ako sanay magsuot ng mga ganitong klaseng damit, kaya nahiya ako. Nang maisuot ko na ng tuluyan ang damit, ay biglang pumalakpak na lang si Irene, kaya tiningnan ko siya. Bagay na bagay sa'yo ha. Yung gown na yan at ang ganda mo talaga na din. Sabi niya sa akin at hinila ko sa may salamin para makita ko ang sarili ko. Pagharap ko sa salamin ay bahagya pa ako nagulat nang makita ko yung tsura ko. Hindi ko inakala na ganito ang magiging tsura ko sa totoo lang.
Wala akong ideya na babagay sa akin ang suot kong gown at hindi ko na nga halos makilala ang sarili ko sa salamin. Wala nang simpleng ako ngayon. Thank you na Erin, sabi ko sa kanya. Wala kang dapat ikapagpasalamat sa akin dahil maganda ka naman talaga, Nadine. Salamat pa rin, Erin, wika ko sa kanya. Tara na nga. Tara na sa baba kasi narinig kong nandyan na si Kuya Marcos at paniguradong magugulat yun pag nakita ka. Sabi niya sa akin. Sige, sabi ko sa kanya. Teka nga pala, ang sapatos mo. At inabot sa akin ang isang pares ng sapatos na may takong. Isinuot ko naman yon kahit na hindi ako sanay sa ganong klase ng sapatos. Hindi naman kasi pwedeng mag-rubber shoes ako ng ganito ang suot ko. Ang pangit naman tingnan. Kasi hindi naman tago ang sapatos sa suot kong gown. Nang may suot ko yun ay inalalayan naman ako ni Erin pababa. Naabutan nga namin sina Marcos at Carter na nasa may living area na mukhang hinihintay kami ni Erin. Guys, tawag ni Erin sa kanila kaya lumingon sila sa amin. Naunang bumaba si Erin at sumunod lang ako sa kanya. Hindi ko tinitingnan si Marcos dahil nahiya ako. Hindi ko alam kung bakit. You both looking stunning, sabi ni Carter sa amin ni Erin kaya ngumiti ako sa kanya. Nagangat ako ng tingin kay Marcos at nakatingin lang siya sa akin kaya lumapit na ako sa kanya. Hindi ko alam kung okay lang bang suot ko o ang itsura ko dahil hindi naman siya nagsalita at nakatingin lang siya sa akin. Ang gwapo niya sa suot niyang tuxedo. Lagi ko namang nakikita si Marcos na nakasuot ng business attire pero ang gwapo niya sa suot niya ngayon. Magtitigan na lang ba kayong dalawa dyan? Tanong sa amin ni Erin kaya napalingon kami sa kanya. Let them, Erin. Let's go instead, sabi ni Carter at hindi na napalabas si Erin. Kaya kami na lang ni Marcos ang naiwan dito. Akmang susunod naman ako sa kanilang dalawa nang biglang hilahin ako ni Marcos palapit sa kanya kaya naman sobrang lapit namin sa isa't isa ngayon. At nakapulupot ang braso niya sa bewang ko. Marcos, tawag ko sa kanya. You're so beautiful, Nadine. Wika niya sa akin. You look handsome, Marcos. Wika ko sa kanya at ngumiti. Mas inilapit pa niya mukha niya sa akin at alam ko na ang susunod niyang gagawin. Kaya napakapit na lang ako sa liig niya at naglapat ang mga labi namin. Napahiwalay lang ako sa kanya. Nang may biglang tumawag sa aming dalawa. Hoy, may party pa tayong pupuntahan. Sabi ni Carter sa amin at mabilis na lumabas ng bahay. Napailing na lang si Marcos sa ginawa ni Carter at namula naman ang mukha ko dahil dun. Let's go, bago pa magbago ang isip ko at hindi tayo tumuloy sa party. Sabi niya sa akin at ako naman ang napailing. Inalalayan niya ako maglakad hanggang sa makasakay kami ng kotse niya. Saglit lang ang naging biyahe namin papunta sa venue ng party at madami ng tao pagdating namin dun. Kaya bigla akong kinabahan lalo na makita kong madami ring mga reporter ang nagkalat sa paligid. Don't be nervous, I'm here. Sabi sa akin ni Marcos at hinalikan ang kamay ko. Saka siya naunang bumaba ng kotse niya at pinagbuksan ako ng pinto. Inilahad niya ang kamay niya at nag-aalangan ako kung tatanggapin ko yun. Pero siya na mismo ang kumuha sa kamay ko at inalalayan akong lumabas ng kotse niya. Magkahawak kamay kaming naglalakad papasok ngayon sa loob ng madaming reporter ang nakakuha ng atensyon naming dalawa. Kaya napayo ko na lang ako ng bigla silang lumapit sa amin ni Marcos. Mr. Davis, who's the beautiful lady? Tanong nila kay Marcos. Is she your girlfriend? Tanong pa nila. Lalo naman akong napayo ko sa mga tanong nila. Bigla kaming huminto sa paglalakad ni Marcos kaya nag-angat ako ng tingin sa kanya. At ngumiti lang siya sa akin. Hush down people, I'll answer your question one by one, sabi ni Marcos sa kanila. So, Mr. Davis, how is she? Tanong nila kay Marcos. She's my girlfriend and please don't do anything harsh on her because you know how get mad I am. Sabi ni Marcos sa kanila. Bumaling naman sa akin ang mga reporter.
Anong meron sa inyo ni Mr. Davis? Tanong nila sa akin. Totoo bang girlfriend ka niya? Tanong ng iba. Anong ginagawa mo para makuha ang puso ni Mr. Davis pagkatapos ng nangyari sa kanila ng ex niya na ngayon ay kasal na? Tanong nila sa akin. Sa lahat ng naging tanong nila ay isa lang ang tumatak sa isip ko, ang tanong tungkol sa ex ni Marcos. Napatingin ako kay Marcos at natigilan siya sa naging tanong sa akin. He's my boyfriend and I think I don't need to give comments about his past relationship. We're good and we're already moved on from the past. I think it's not appropriate to talk about if it's the other person is now already married and Marcos already have me. Sabi ko sa kanila at ngumiti. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang mga sinabi ko. Kusa na lang yun lumabas sa bibig ko. Excuse us everyone. Sabi ni Marcos sa kanila at pumasok na kami sa loob ng venue. Bigla akong na-curious kung sino ba talaga ang tao na yun. Hindi ko naman ginawang mag-abala pa para tingnan ko o hanapin kung sino ang babae na yun. Pero mukhang hindi rin ako matatahimik ngayon. Kung hindi ko malalaman, may tiwala naman ako kay Marcos at hindi ko na dapat iniisip ngayon ang mga bagay na yun. Pero hindi ko lang maiwasan na ma-curious minsan kapag sumasagi yun sa isip ko. Napabuntong hininga na lang ako at inalis yun sa isipan ko. Ang dapat kong isipin ngayon ay hindi ako makagawa ng mali na ikakasira ng relasyon namin ni Marcos. Alam ko naman na walang pakialam si Marcos sa sasabihin ng ibang tao dahil ang mahalaga lang sa kanya ay ang relasyon naming dalawa at ganun din naman ako. Mahal namin ang isa't isa at yun lang ang importante para sa amin ngayon. Hindi kung anong bagay pa na maaaring makasira sa relasyon naming dalawa. Marcos' point of view. She's so beautiful in her dress. It really suits her. I can take off my eyes on her. She's so pretty and I just want to look her up in our room. I can't help but to smile at her and she smiled at me too while walking down the stairs. She's with Erin but my eyes are on her. I think I'm falling for her. I'm falling for her hard and I don't know if I can stop this feeling anymore. Simula nung naging kami ni Nadine, mas nahulog pa ako sa kanya. Mas nakilala ko pa kung sino siya at ayoko na talaga siyang pakawalan pa. Wala akong balak na pakawalan si Nadine. She is mine. I will give her the security that she deserves. I'm making this night the best for the both of us. I want to take it slow, but I can't afford that anyone will steal her from me. Magtititigan na lang ba kayong dalawa dyan? Tanong sa amin ni Erin kaya napalingon kami sa kanya. Let them, Erin. Let's go instead at hinila na sa labas si Erin. Kaya naman naiwan kaming dalawa ni Nadine dito. Bago pa niya sundan ang dalawa sa labas ay hinapit ko na si Nadine palapit sa akin. Marcos, tawag niya sa akin. You're so beautiful, Nadine. Wika ko. You look so handsome, Marcos. Wika ko naman sa kanya. Sa tuwing umingiti siya lalo akong nahuhulog sa kanya. Ibang-iba talaga si Nadine sa lahat ng mga nakilala ko. Sa kanya ko lang naramdaman ang ganitong pakiramdam. Si Nadine lang din ang nakakapagpasunod sa akin at nakakagawa ng mga bagay na hindi ko gusto. Pero pagdating sa kanya, wala akong magawa kung hindi sumunod sa gusto niya. Inilapit ko pa ang mukha ko sa kanya at hindi ko maiwasan na mapatitig sa mga labi niya at hindi ko na napigilan pa sarili ko na halikan siya. I don't want to ruin her makeup but I can't help it myself to kiss her. Her lips are so inviting and I am willing to accept that invitation. Hoy, may party pa tayong pupuntahan. Narinig kong sabi sa amin ni Carter kaya naman napalayo sa akin si Nadine. Napailing na lang ako sa ginawa ni Carter at mabilis siyang umalis dahil alam niyang tatamaan siya sa akin sa oras na maabutan ko siya. He just fucking ruined my moment with Nadine. Let's go guys! Bago pa magbago ang isip ko at hindi tayo tumuloy sa party. Sabi ko kay Nadine dahil kung magtatagal pa kami rito, hindi na ako magdadalawang isip na hindi kami tumuloy sa party.
Magkahawak kamay kaming naglakad papunta sa kotse ko at inalalayan ko siyang sumakay doon. Pagkasakay niya ay umikot na ako sa may driver's seat at sumakay doon. Habang nasa biyahe kami ay tahimik lang si Nadine. Hindi ko maiwasang tumingin sa kanya habang nasa biyahe kami. She's so beautiful and I can't get enough of her. Nang makarating kami sa venue ay tumingin ako sa kanya at nakita kong mukhang kinakabahan siya habang nakatingin sa labas ng bintana. Kaya naman kinuha ko ang kamay niya at tumingin siya sa akin. Don't be nervous, I'm here. Sabi ko sa kanya at hinalikan ang kamay niya. Bumaba na ako at pinagbuksan ko siya ng pinto. Saka ko inilahad ang kamay ko sa kanya. Pero nag-alinlangan pa siya na tanggapin yun. Kaya naman ako na mismo ang kumuha ng kamay niya para alalayan siyang bumaba. Magkahawak kaming naglakad papasok sa venue nang may humarang na mga reporter sa amin. Hindi na ako nagtataka doon dahil kasama ko ang pinakamagandang babae sa gabing ito. Mr. Davis, was the beautiful lady beside you? Tanong nila sa akin. Is she your woman? Tanong pa nila. Hush down, people. I'll answer your question one by one. Sabi ni Marcos sa kanila. Naramdaman kong humigpit ang kapit sa akin ni Nadine kaya ngumiti lang ako sa kanya, assuring her that everything is going to be alright. So, Mr. Davis, who is she? Tanong nila sa akin. She is my girlfriend and please don't do anything harsh on her because you know how get mad. Sabi ko sa kanila na may halong pagbabanta. Ayoko sa lahat ay gagawan nila na masamang imahe ang babaeng mahal ko. I don't want anyone to say something bad at Nadine. Hindi masamang tao si Nadine at wala siyang ginagawang masama. Wala akong pakialam sa issue na magkasama kaming dalawa. Wag lang nilang sisiraan si Nadine. Anong meron sa inyo ni Mr. Davis? Tanong nila kay Nadine nang masagot ko ang tanong nila. Totoo bang girlfriend ka niya? Tanong pa ng iba. Anong ginawa mo para makuha ang puso ni Mr. Davis pagkatapos na nangyari sa kanila ng ex niya na ngayon ay kasal na? Tanong pa nila na ikinatigil ko rin. Hindi lingid sa kaalaman ng iba ang dating nangyari sa relasyon ko, pero hindi ako nagbigay ng kahit anong komento tungkol doon. Tumingin ako kay Nadine at akmang ako na ang sasagot ng tanong nila para kay Nadine ang biglang magsalita si Nadine. He's my boyfriend and I think I don't need to give comments about his past relationship. We're good and we already moved on from the past. I think it's not appropriate to talk about it if the other person is now already married and Marcos and already have me. Sabi ni Nadine sa kanila. Hindi ko inasahan na sasabihin ni Nadine sa kanila at hindi ko maiwasan nang ngumiti dahil sa sinabi niya. Alam kong wala pa rin siyang alam pero nagawa niyang sagutin ng maayos ang mga reporter. Excuse us everyone. Sabi ni Marcos sa kanila nang tanungin pa nila kami. This night is not our night. Anniversary to ng kumpanya ni Chaos. Are you alright? Tanong ko kay Nadine nang makapasok kami sa loob. Okay lang ako. Huwag kang mag-alala sa akin. Sabi niya sa akin at ngumiti. Bakit ang tagal niyong dalawa? Tanong ni Erin sa amin. At pinaghiwalay kaming dalawa kaya tinignan ko siya na masama. Mind your own business, Erin. Sabi ko sa kanya. Hihiramin ko muna si Nadine, Kuya Marcos. May pupuntahan lang kami saka kausapin mo muna ang ilang mga business associate mo. Sabi ni Erin sa akin at mabilis na hinila si Nadine palayo sa akin. Hindi ko naman na sila nasundan dahil umakbay sa akin si Grant at Chaos. Pilit ko pa rin hinanap ng mata ko si Nadine kahit madaming tao sa paligid. Hindi ko alam kung saan siya dinala ni Erin. Anong problema niya? At tanong ni Chaos at tinuro ako. Kinuha sa akin ni Erin si Nadine, sabi ni Grant kay Chaos. Let her breathe, Marcos, sabi niya sa akin. Napabuntong hininga na lang ako, nakipag-usap na lang ako sa kanila at sa ilang mga business associate namin na nandito hanggang sa nagpaalam ako sa kanila para hanapin ko si Nadine. Kanina ko pa siya hindi nakikita, kaya kailangan ko siyang hanapin ngayon. Hindi ko alam kung saan siya dinala ni Erin at baka kung ano na nangyari sa kanila.
Habang hinahanap ko si Nadine, may bigla na lang humila sa akin papunta sa may gazebo kung saan walang masyadong tao. Marcos, tawag niya sa akin. Mabilis kong inalis ang kamay niyang nakahawak sa mga kamay ko. What do you need, Mariel? And what are you doing here? Tanong ko sa kanya. I'm invited, of course, sabi niya sa akin. Okay, sabi ko sa kanya at tinalikuran na siya. Wala akong mapapala sa kanya dahil hindi naman siya ang kailangan ko. Si Nadine ang kailangan kong hanapin. Marcos, mag-usap naman tayong dalawa please, sabi niya sa akin. Wala tayong dapat pag-usapan, Mariel. Nilinaw ko na sa iyo ang lahat na dapat kong linawin kaya tigilan mo na ako. Kung pinapaniwalaan mo pa rin ang mga sinabi ko dati sa iyo sa elevator, ay kalimutan mo na yon dahil pinaglalaroan lang kita nung araw na yon, Mariel. Nagising na ako sa katotohanan na wala lang tayo at masaya na ako sa buhay ko ngayon. Kaya panindigan mo na lang ang pinili mo kasi kahit anong gawin mo ay hindi na kita babalikan pa. Sabi ko sa kanya, Marcos, hindi mo kasi alam ang dahilan ko. Kaya ako ginawa yun. May dahilan ako kaya ako nagawa yun. At para pakasalan si Gino. Saka Marcos, kahit naman si Gino ang pinakasalan ko, ikaw pa rin ang mahal ko. Sabi niya sa akin kaya napailing ako. Stop it, Mariel. Wala nang magagawa yan sa akin. Wika ko sa kanya. Marcos, if you will just listen to me, malalaman mo ang dahilan kung bakit ko yun ang ginawa. Sabi niya sa akin. I had enough of your bullshit, Mariel. Tapos na tayo, kaya tumigil ka na sabi ko sa kanya at tinalikuran na siya para hanapin si Nadine. Pero natigilan ako nang may sabihin siya na hindi ko inaasahan. Nadine point of view. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ni Irene pero sumama na lang ako sa kanya. Hinayaan ko na rin si Marcos para makasama niya ang mga kaibigan niya. Saka alam ko rin naman na madami pa siyang kailangan kausapin na mga business associate nila. Nadine, napalingon ako sa tumawag sa akin at nakita ko si Leia. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko siya dito. Leia, tawag ko sa kanya at nilapitan namin siya ni Irene. Ngayon ko lang nakita si Leia na magsuot ng gown at ang ganda niya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Date siya ni Kuya Keyos. Si Irene ang sumagot ng tanong ko kay Leia kaya nilungon ko si Leia at napayo ko na lang siya sa akin. Mukhang may hindi sinasabi sa akin si Leia. Kailan pa kayo naging close ni Keyos? Tanong ko sa kanya. Hindi kami close, saka mahabang kwento. Mabuti na lang ay nakita kita dito. Kanina pa ako walang kasama. Sabi niya sa amin ni Irene. Asan si Kuya? Tanong ni Irene kay Leia. Hindi ko alam. Humiwalay kasi ako sa kanya. Sagot ni Leia sa tanong ni Irene kaya napatango na lang kami. Nag-i-enjoy na lang kaming tatlo at may mga lumalapit sa amin pero hindi naman namin pinapansin ang iba dahil hindi naman namin mga kilala. Hindi ko rin alam ngayon kung nasan si Marcos dahil nandito kami sa may bandang gilid kung saan wala masyadong tao at medyo malapit kami sa gazebo. Punta lang ako ng restroom, sabi ko sa kanilang dalawa at tumango sila sa akin. Tumayo na ako at nagpunta sa restroom. Umiwas na lang sa madaming tao at nang makarating ako sa restroom ay pumasok na ako sa loob para umihi. Did you saw Mariel tonight? Narinig kong pinag-uusapan ng tao sa labas. Yes, I saw her. She's with her husband and she really have a gut to go and see her ex after what she did, sabi pa nila. She's a Hernandez and no one wants to mess with her. Kilala niyo naman ang ugali ni Mariel and I still remember what she did last time at Irene's Cafe. Nakakaawa yung empleyado ni Irene. Buti na lang kamo ay dumating si Marcos noon. Sabi pa nila at narinig ko ang pagbukas at sara ng pinto. Kaya naman lumabas na ako ng cubicle. Madami talagang nakakita ng ginawa ni Mariel sa akin. Nung araw na yun, napabuntong hininga na lang ako at lumabas na ng restroom. Bumalik na ako sa pwesto namin pero wala na doon sina Irene at Leia. Hi Nadine, napalingon ako sa tumawag sa akin at nakita ko si Gino. Hello, wika ko sa kanya. Bakit mag-isa ka lang? Nasaan ang boyfriend mo? Tanong niya sa akin. Kasama nila Grant at Marcos. Kasama ko sina Irene kanina pero bigla na lang silang nawala. Sabi ko sa kanya. Hindi ka dapat iniiwan ni Marcos na mag-isa.
Your looks stunning and I can see that almost everyone is looking at you. Sabi niya sa akin, ikaw, nasaan ang asawa mo? Hindi mo rin dapat siya iniiwan na mag-isa, di ba? Tanong ko sa kanya. How did you know that I'm with my wife? Tanong niya sa akin. Hindi mo naman siguro iiwan ang asawa mo sa bahay niyo. You should have a date, sabi ko sa kanya. Napatango naman siya sa sinabi ko. No wonder nagustuhan ka ni Marcos, sabi niya sa akin at ngumiti. Inabutan naman niya ako ng isang baso ng wine. Nang may dumaan na waiter, hindi ako umiinom, sabi ko sa kanya. Don't worry Nadine, this is not a hard drink. Hindi ka malalasing dito. Saka nandiyan naman si Marcos para alalayan ka. Please, wag mo akong tanggihan, sabi niya sa akin. Kaya naman, kahit medyo nag-aalangan ako ay kinuha ko pa rin ang baso. Pero bago ko pa mainom yon, ay may umagaw na sa kamay ko. Napatingin naman ako sa kumuha ng wine glass sa kamay ko at nakita ko si Marcos. Inakbayan niya ako at ibinaba sa lamesa ang wine glass. Marcos, nice to see you, sabi ni Gino kay Marcos. What are you doing here, Gino? Tanong ni Marcos kay Gino. I'm invited her, Marcos, and by the way, next time wag mo naman iwang mag-isang date mo. Madami kasing umaaligid sa paligid. Baka maulit ang inaayawan mong pangyayari, sabi ni Gino saka umalis. Bago siya umalis ay ngumiti pa siya sa akin at seryosong tumingin kay Marcos. Napakuyom na lang ng kamao si Marcos sa sinabi ni Gino sa kanya. Matagal ko nang napapansin na hindi magkasundo ang dalawa simula pa lang, pero hindi ko alam kung anong tunay na dahilan. Alam kong magkakompetensya ang mga negosyo nila, pero parang masigit pa doon ang naging alitan nilang dalawa at nararamdaman ko yun. Don't go near him again please, sabi sa akin ni Marcos. May problema ba kayo ni Gino? Tanong ko sa kanya. Just do what I said, Nadine. I don't want to see you near that guy again. He is not good guy as you think, Nadine, and I can't afford to lose you. Sabi niya sa akin at tinalikan ang noo ko. Okay, sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung anong meron sa kanilang dalawa pero hindi ko na lang iniisip. At nag-enjoy na lang kami sa party. Hindi na ako iniwan ni Marcos simula noon hanggang sa matapos ang party. Nakaupo na lang ako ngayon dahil biglang sumama ang pakiramdam ko. Hindi ko na lang sinabi kay Marcos. Kanina dahil busy pa siya sa mga kausap niya, bigla na lang kasi ako nakaramdam ng hilo kanina at hindi rin maganda ang timpla ng katawan ko ngayon, kaya nagpasya na lang akong maupo muna. Are you okay? Tanong sa akin ni Marcos at nilapitan ako. Medyo nahilo ako, sabi ko sa kanya. Let's go home then, sabi niya sa akin pero umiling ako. May mga kausap ka pa, sabi ko sa kanya. Wala akong pakialam sa kanila. Mas mahalaga ka sa akin, Nadine, and I don't want anything bad happen to you. Sabi niya sa akin at inalalayan akong tumayo. Lumabas na kami ng venue at dumiretso sa kotse niya para umuwi na. Buong biyahe ay tahimik lang ako at hinayaan ko na lang siyang mag-drive. Marcos, uwi ako sa amin ngayon, sabi ko sa kanya. Stay at my place for the meantime, Nadine. I already messaged Lance na sa akin ka muna ngayon at pumayag naman ang kapatid mo, sabi niya sa akin. Hindi na ako kumibo dahil masama na talagang pakiramdam ko. Nang makarating kami sa building ng unit ni Marcos ay ipinarada niya lang ang kotse niya at inalalayan na akong bumaba. Nang makapasok kami sa loob ng unit ay dumiretso kami sa kwarto niya pero bago ako humiga ay dumiretso muna ako ng banyo para magpalit ng damit at tanggalin ang makeup sa mukha ko. Nang matapos ako ay kumuha na lang ako ng damit ni Marcos at isinuot yun. Paglabas ko ng banyo ay wala si Marcos sa kwarto. Kaya naman dumiretso na ako sa kama at nahiga na. Nang makahiga ko ay saktong pagpasok naman niya. Pero hindi ko na talaga kaya ang hilo. Kaya pumikit na lang ako. Pero natigilan ako nang may marinig akong 3 salitang binitawan niya na nagpatigil ang mundo ko. I love you, Nadine. Sabi niya sa akin at napangiti na lang ako. Nadine, point of view, hindi ko na alam kung ano bang nangyayari kagabi dahil hilong-hilo na talaga ako at ang sakit ng ulo. Nagising na lang ako na may nakayakap sa akin at iminulat ko ang mga mata ko ay si Marcos agad ang unang bumungad sa akin. Hindi ko alam kung tulog pa rin siya o hindi na. Pero binaliwala ko na lang yun at binusog ko ang mata ko habang pinagmamasdan ko siya.
Para pa rin akong nananaginip at parang lahat ng ito ay isang panaginip lang sa akin. Hindi ko lubos maisip na magiging kami ni Marcos pagkatapos ng mga nangyari sa buhay ko. Hindi ko maisip na ang isang tulad niya ay mahuhulog sa isang tulad ko. Hindi naman ako umaasa noon na magkaroon ako ng kasintahan na katulad ni Marcos. Imposible kasing mangyari yun at nababasa ko lang naman ang mga yun sa libro at napapanood minsan sa TV. Pero ito ako ngayon, katabi ko at nakayakap sa akin si Marcos. Tinanggap niya ako kung sino at kung ano ako. Hindi man naging maganda ang unang pagkikita naming dalawa, ay naging kami pa rin. Kahit kailan ay hindi sumaga sa isip ko na magkaroon ng posibilidad na papasok ako sa buhay ni Marcos. Ngumiti ako at hinaplos ko ang mukha niya at dahan-dahan kong inalis ang kamay niyang nakayakap sa akin. Saka ako bumangon sa higaan dahil kailangan ko pang magluto ng breakfast namin. Saka may lakad ako ngayong araw. Kailangan ko kasing asikasuhin ang pagpasok ko sa eskwelahan at pupunta ako sa police station para makibalita sa estado ng kaso ni Lance. Hindi pa rin kasi ako natatahimik hanggang hindi ko malaman kung sinong gumawa nun sa kapatid ko. Hindi naman nagising si Marco sa ginawa ko, kaya naman dumiretso na akong lumabas ng kwarto niya at dumiretso ako sa kusina para magluto na ng pagkain naming dalawa. Sanay na ako dito sa unit ni Marcos at kabisado ko ng bawat sulok nito. Pero may isang kwarto lang talaga akong hindi pinapasok dito. Yun yung ang kwarto na ginamit ng ex niya. Hindi ko alam pero sa tuwing susubukan kong pumasok sa kwarto na yun, naalala ko lang nangyari doon. Hanggang ngayon ay curious pa rin ako kung sinong babae sa likod ng painting na yun. At sa totoo lang ay may hinalan ako kung sino yun. Pero ayoko lang bigyan ng kulay ang nasa isip ko. Kasi natatakot ako. Natatakot ako na totoo yun. Hindi naman kasi ako tanga para hindi maramdaman ang mga nangyayari sa paligid ko. Nakakahalata na ako at gusto ko lang na kay Marcos mismo magmula ang sagot. Kung sakali man na totoo ang hinala ko, ay hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi sa totoo lang, wala ko sa kalingkingan niya. Wala akong binatbat sa kanya. Itsura pa lang at estado sa buhay lamang na siya sa akin. Hindi ko nga lang alam kung wala na nga ba talagang nararamdaman si Marcos para sa kanya. Ewan ko kung tama ba ang pagkakarinig ko sa sinabi ni Marcos kagabi o nananaginip lang ako. Hindi ko kasi alam dahil masama talaga ang pakiramdam ko at hilong-hilo ako kagabi. Bigla na lang akong nakaramdam ng hilo at hindi ko alam kung bakit. Baka napagod lang ako kaya ganun na nangyari. Napatingin ako sa niluluto ko at nanlaki ang mga mata ko nang makita kong nasunog na ang bacon na niluluto ko. Kaya naman mabilis kong hinawakan ang kawali at nawala sa loob ko na mainit yung pala. Kaya naman napaso ako. Ouch! Daing ko at hinipan ang kamay ko. Pinatay ko naman ang stove at binuksan ko ang gripo. Saka ko itinapat ang kamay kong napaso doon. Lumilipad kasi ang isip ko kaya ang ending napaso tuloy ako nang wala sa oras. What happened? Tanong ni Marcos sa akin kaya napalingan ako sa kanya. Mabilis naman siyang lumapit sa akin at tiningnan ang kamay ko. Kakagising lang niya at kakalabas lang ng kwarto. Okay lang ako, napaso lang sabi ko sa kanya. Hinipan niya ang kamay kong napaso sa kayon hinalikan. Napailing na lang ako pero deep inside may parang mga paru-paro na sa tiyan ko na hindi ko may paliwanag. Ano bang nangyari? Tanong niya sa akin at hinila ko pa po sa may sopa. Napaso lang ako, wala kasi sa isip ko na mainit palang kawali, sabi ko sa kanya. Masakit pa ba? Tanong niya sa akin at hinipan pa rin niya ang kamay kong napaso. Lalagyan ko na lang ng ointment para hindi na sumakit, sabi ko sa kanya at akmang tatayo ako para kunin ang first aid kit. Pero nauna na siyang tumayo sa akin at kinuha na yun. Na makuha niya at bumalik na siya sa tabi ko at siya nang naglagay ng ointment sa kamay kong napaso. Okay na yan, kailangan ko pang magluto, sabi ko sa kanya. Ako na magluluto, just stay here. Hindi kita hayaan na magluto ka pa. Napaso ka na nga, sabi niya sa akin. Okay lang naman ako, sabi ko sa kanya. No Nadine, baka mapasok ka ulit. Sabi niya sa akin at tumayo na siya para